sa pabago-bago ang panahon, kakaunti lang ang naani na gulay ni na Lolo Rolando. Ano kaya ang kanyang masasabi kung ang mga ito ang idadagdag sa kanyang mga paninda? Ano yan? Ganda mo ng tubo. Ano, gusto mo tagtag sa patinda mo? Ano yan, Tay? Ano yan? Kaya lang pare, kaya rin. Ha? Tubo. Tubo. Pero hindi lang mga tubo ang laman ng basket, kundi ang aming sorpresang balita para kay Lolo Rolando. Ikaw naman. Rolando, Sante. Manila. Manila to Bacolod. O yan. Ting. Miss ko lang. Pa. Sirap pa. Pinaliwanag namin kay Lolo na sagot na ng aming programa ang pamasahe niya para makauwi na siya sa Negros. Salamat. Tulong mo sa amin. Napansin din ng apo na si Fatima ang pamilyar na sulat. Maraming salamat po. Lalo na po sa wish ko lang. Maraming salamat po. At syempre, hindi lang si Lolo Rolando ang aming isasama patungong Negros, kundi pati na rin ang pinakamamahal na asawa niya na si Lola Lourdes at ang ama ni Fatima na si Mar, na itinuring na rin ni Lolo bilang sariling anak. Bagaman, hindi gaanong maipaliwanag ni Lolo Rolando ang nararamdaman. Umaapaw naman ang mga luha ng kaligayahan mula sa kanyang mga anak. Lahat sila'y umaasa na muling masisilayan ang ngiti sa mukha ng matanda kapag nakita na nito ang mga kaanak na iniwan sa Bacolod. Madaling araw pa lang, bumiyahe na kami patungong airport. Marahil, ito na ang pinakamahalagang paglalakbay na gagawin ni Lolo sa buong buhay niya. Isang magandang umaga ang bumati kina Lolo Rolando at sa buong grupo pagdating sa Bacolod. Habang nasa sasakyan, sinubukan ni na Lola na sariwain ang alaala ni Lolo tungkol sa bayang tinubuan at tungkol sa dati niyang buhay. Alam mo na ba ito? Bacolod na ito? Oo. Ba't di kayo nagpaalam sa kapatid? Matapos ang 3 oras, narating na rin namin ang munisipyo ng Escalante. Tinatayang nasa 80,000 ang populasyon ng mga naninirahan dito. Tila isang milagro kung matunto namin agad ang mga kapatid ni Lolo Rolando. Ayon sa mga taga rito, ang simbahan na ito ang pinakamatandang gusali na nakatayo dito sa Escalante. Sa pagbabalik ngayon ni Lolo Rolando sa lugar na kanyang sinilangan, dinggin kaya ng langit ang dasal niyang masilayan at mayakap muli ang kanyang mga kapatid. Bago namin isama sina Lolo sa barangay na ito, inalam muna namin kung narito na nga ang mga kaanak niya. Julia Sante, ang ngalan ng babaeng nagturo sa amin ng daan tungo sa bahay ng kanyang ama, si Ernesto Sante. Narito rin ang kanyang tiyo na si Eduardo Sante. Sila na kaya ang mga kapatid ni Lolo Rolando? Ayon kay Eduardo, 5 silang magkakapatid at ang pangalan ng pinakahuli ay Rolando Sante o Nuyan kung tawagin nila. Kami naman lang tulo si Nuyan buhay o si Ernig. Tulo na namin si Ernig o si Nuyan. Bawat si Nuyan, wala naman makita. Ito sa Manila. Wala naman siya mauli. Nasa 23 anyos na raw yata si Nuyan nang umalis sa lugar nila para magtrabaho. Kahit walang kasiguruhan ang patutunguhan, pinayuhan siya ni Kuya Ernesto niya na mag-ingat. Muban ko sa kada. Ikaw ka naruban sa kada, Nuyan, delikado. Kay gibaligya na muna na. Nagabot ko noon sa Manila. Kung di pangutanan mo uli din yan. Gilo din. Wala nung sa makita ay kaya-iyan malabira. Ako ani. Nagkabulag sila. Para kay Lolo Eduardo, ang nakababahala sa kanya ay ang kahinaan ng kapatid sa ilang praktikal na kaalaman. Pero way alam. Nung kamamang kita, katurang yung matao nang pinag-ugtas ko ato.
unong katuig grade 1. Ilang dekada pa ang lumipas hanggang sa isang araw, isang sulat ang nakarating sa mag-anak. Sulat to ni Tito Rolando ko. Ito, hindi siya nagsusulat nito kasi hindi siya marunong magsulat. Nagpapasulat lang siya. Ipinadala niya ng lulo ko, kapatid ng lulo ko. Hinanap niya si Adok at saka si Erning. Si Eduardo. Adok kasi nakalagay dito eh. Adok, Eduardo Sante. At saka Erning, Ernesto Sante. Kung pwede daw, mamasyal sa kanila. Nagkadasig suwat na ko. Ibasa na ko ang suwat. Kuan, si Nuyan to sa Angat, Bulacan, care of Cirilo Trinidad. Padala niya dere. Niya nung ibig kong umuwi dito atin para hindi ko alam kung saan ko punta. Di na siya katultol mo ulit dere. Daghan man igway istorya oy. Sasagutin sana ni Lolo Eduardo ang sulat, ngunit nung panahong yun daw, wala naman sa mga kakilala nila ang nakakaalam magsalita ng Tagalog. Ayog hiwi. Isuon ko. Kundi dako kaya mo kabalaka. Di igoro mis paglungo. Kagool. Pamati is panahon. Saan man to bata? Mangalang man to na mo pangitaw ng gasa. At kung sakaling magkita raw sila, labis na kaligayahan ang kanilang mararamdaman. Bulaw tumidinig, ginadmay. Bisag manok lang. Mali pero mig naa. Dugay na kayo may makita agad. Ngunit sa ngayon, wala silang magagawa, kundi ang maghintay. Kaya mo, naghuwat na lang yung taon. O saan? Nahuna-huna pa ba si muli dere? O unsa, huwat palabuto lang ginamo. Hantod ron. Mga matay na mik sa paabot. Tiguang na gumay. Kinabukasan, abala ang dalawang matanda sa pagtatabas ng tubo. Pinasyal namin sina Lolo Rolando rito upang ipagtanong kung may nakakakilala pa sa kanyang mga kapatid. Eduardo Sante. Hindi namin malaman kung napagtantunan ni Lolo Rolando na sila na ang mga kapatid na matagal na niyang gustong makita. Lalo ma? Si Lolo Ernesto na ang muling lumapit at nagpaalala kay Rolando kung sino sila sa buhay niya. Si Rolando ka? Roland. Oo, ako ang inubo. Gagpot na yun, tay. Gagpot na yun, pa. Ito, Ano ha? Ako mo kapatid yan. Ah! O, kalawa sa. Sino yan? Alok, oy. Ako nagpadako aning, oy. Ako nagpadako ni dito ni ko, ah. Natiguang naman yung agpas mo na to. Murag, ito na sa histura ni Teandot. Kamao mo Bisaya. Nga Bisaya magkapagikan. Apat to. Ano pa to? Ano po? Une, Salamat sa Diyos nga nakakita pa kita. Wapo kay Ako si Erning. Ay, ano sinasabi Ernesto. Ernesto, yun. Pati mga anak ng dalawang nakatatandang kapatid ay natuwa sa muling pagtatagpo ng kanilang mga magulang at tiyo. Ano, sulat? Agad na niyaya ni na Lolo Eduardo ang kanilang bunso para umuwi sa kanila. Sa daan pa lang, may mga unang sumalubong na sa tila pamilyar na estranghero. At isa na rito, ang asawa ni Lolo Eduardo na si Lola Eulalia. Sa kanila raw pala lumaki noon si Lolo Rolando. At sa katandaan, hindi nag-aano sila makilala ni Lolo. Dugaya man ni mo balik diri oy. Dugaya ni mo balik. Uy, kumusta ni mong kinabuhi noy? Siya si Nelda, pinsang buo ni Lolo Rolando at kababata niya. Si Aling Nelda pala ang susi sa mahalagang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Lolo Rolando. Sus, Diyos ko dugaya noy. 1969 ni siya nakagikan din he.
na ang duha pa akong anak. Dito man ni sila hanggikan sa, di ba, sa Talisay. Isgutan pa ko nimo. Nalungkot din si Lolo Rolando nang ipinaalam ng mga kaanak na matagal nang patay ang iba pang mga kapatid na sina Laurencio at Jovito. Ay, nya ingon nawa ka. Ba si Daddy? Wala na, patay na sila tanan. Nako. Wala na. Ano, siguro mga 2 taon na. Para maipagdiwang ang pagbabalik ni Lolo Rolando, pagsaluhan niyo muna itong pananghalian para sa mag-anak. Matapos ang halos 4 na dekada. Ngayon lang muli nagkasabay sa pagkain ang magkakapatid. Baon din ni Mar ang litrato ng iba pang mga anak at apo ni Lolo Rolando. Hindi magkamayaw ang kwentuhan at kamustahan ng mag-anak sa kanilang nagbalik na sinuyan. Dito si Roland sa mga kapatid niya, nakita-kita sila ng kuya niya, ang iba nga hindi na niya nakita. At saka ito, yung mga hinipag niya, nakita niya, masaya sila, iyakan. Ako'y natutuwa, pati mga pumangkin niya. Abot-abot ang ano sa kanya, himo sa ulot kalbo. So, yan sa April 8 kami kinasal eh, 1972. Kailan daw birthday niya? April 8 din daw ang birthday nito. Ah, 1940. Pareho yung mga forma. Dadugan na Buyag! Ay, ito kong kaubi. Buyag lang yung ulo ko. Ang ulo ni Imbaw, ulo ni Ngipnan, ug ni Mapalayo man ang isang tao at ilang dekada man ang lumipas, mananatiling malapit pa rin sa puso at alaala niya ang kanyang kinagistang pamilya. Mapalad si Lolo Rolando na ngumiti sa kanya ang kapalaran upang siya'y sunduin at ibalik sa piling ng mga pinakamamahal na pamilya. Sa aming pagbabalik,